Guys, dito ako sa labas. Ganda ng weather. Umambon kanina, oh. Tingnan yung basang-basa. Pero lumabas na yung araw na naman. Kaya sinamantala kong lumabas. Kasi nag-book ako, may binook ako. So lumabas ako. Ayan, ang ganda ng weather. Pag ganyan na lumabas na yung araw, talagang lumalabas na ako. Kasi wala akong raincoat. Tinatamad akong mag-umbrella. So, dito muna tayo sa labas, mag-walking. Ayan, may nag-walking si madam. Ganito dito guys, pag lumabas na yung araw, marami nang mag-walking. Kasi yung mga Swedish, mahilig sila sa walking. Ito pala guys yung fire station dyan. Malapit sa amin. Fire station. Ganda ng mga puno. Ganito pala kaganda pag autumn talaga. So mag-ikot lang ako. Then uuwi na ako. Kasi magluluto ako mamaya ng kaninang umaga. Nung bago umalis si husband, nilabas niya yung chicken sa rep. Tingnan nyo tong mansanas o yung kinuhanan namin dati ni husband. Yung mansanas ba? Ayan may bunga pa pero hindi kinukuha. Ayan. Nako, sayang lang. Pag sa atin yan, hubos na yan. So, yun na nga guys. Ikot ako, hindi muna ako uwi. Lakwatsa. Pag lakwatsa muna guys. Ayan, pakita ko sa inyo yung nadaanan ko. Kasi alam ko, nagsasawa na kayo sa pagmumukha ko. Sige na guys. Dilabas niya saban yung manok kanina. Kasi, magluluto daw na naman ako ng adobo. Ang ganda dyan tingnan nyo. Green na brown na yung mga dahon. So magluluto daw ako ng adobo kasi na-miss niya. Kaya lang ang problema ko guys, kung anong isasahog ko. Pwede kaya yung adobo na may repolyo? Ewan ko lang kasi di pa naman ako nakatikim ng adobo na may repolyo. Meron kaming patatas dun pero nagpatatas na ako nung nagsinigang ako Iba naman sana, kaya lang try kong maglagay ng repolyo guys. Baka pwede yung repolyo. Yan, may dalawang matanda naglalakad doon. Alam ko na yung isa, kapitbahay namin yung isa. Naglalakad yung naka-blue. Kapitbahay namin. Yan, ang ganda ng ganito dito pag umulan, Basang-basa. Pero mabilis din matuyo yan guys. Pag lumabas yung araw nila, mabilis din matuyo yan. Ganyan. Dito ako sa pinakalikod-likod to. Gustong-gustong ninadaanan tong pinakalikod na to kasi walang masyadong sasakyan. Kasi pag doon ako sa dadaan sa kabilang kalsada, ang daming sasakyan. Kaya mas gusto ko dito. Walang masyadong sasakyan. O, di ba mang-init na? Taas na ng araw. Hapon na dito guys. Mag-alas 2 na ng hapon. Alas 2 na ng hapon. So, ayan, dito na yung pauwi sa amin. Ayun na. Dito ako dadaan. Kasi basang-basa. Tingnan nyo na yung kalsada. Ang kalsada. Punong-puno ng tubig. Grabe. Ayan, may naglilinis sa matanda dun. Alam nyo dito guys, sa Sweden, ang napansin ko dito, kahit mga matanda na, talaga sila. Nagtratrabaho sila. Yun ang kagandaan dito. Kasi dito kahit matanda, tinatanggap pa rin nila sa trabaho. Di kagaya sa atin na pag may edad ka na, yung parang nakaabot ka ng 30, parang ang hirap po nang makahanap ng trabaho. Pero dito hindi. Kahit matanda ka na, mga 60 ka na. Kung kaya mo pang magtrabaho, okay lang. Mga 70. Kung kaya mo pa magtrabaho, okay lang. Pero pag sa atin, walay na. Ano yun? May pala yun. Drainage pala yun. So, yan. Tahimik ang kalsada. Pag dito ako dadaan. Pero pag sa kabila, ay nako. Daming sasakyan. Hindi ako dumadaan dun. Ang ganda ng puno, rad na rad. Ay, ganda. Ganda ng niya. Ganda ng kulay din siya. Ay, ang ganda. Kulay niya. Parang yellow top sa atin. Yellow top.
Ang ganda niyan, oh, parang Christmas tree, guys. Kita nyo? Parang Christmas tree. Ang ganda. Christmas tree. Ang ganda. Ayan, sige dong. Bilisan mo dong. Walang sasakyan. Nasa ko si Dudong. Nakita na yung pet mo dong. Labas na yung pet mo dong. Tinagpan niya. Siya alam niya, nakita ko na yung pet niya. Alang ganda talaga nito, guys. Oh. Ang ganda. Ang ganda ng puno na yun, guys. Oh. Yung sa likod ko. Okay. Di ba ang ganda? Ganda. Gandaan ako doon, sa puno na yun. Ayan. Totoo pala yung sinasabi nila pag autumn. Maganda siya kasi nga colorful siya. Kaya lang ang problema, yun nga naulan. Palagi. Umuulan. Tapos maaraw. Mahangin. Ayan. Kaya lang maganda yung yung surroundings, yung nature kasi nga yung kapaligiran, colorful. Ayan, hindi siya yung masyadong malamig. Ayan. Okay. Tsaka dito guys sa Sweden, ang daming mga uwak. Mga crawl, ang dami dito. Grabe. Pag pupunta kami doon kila Bianan, yung puno nila, ang dami. Grabe, tapos ang ingay po. Grabe kaingay. So yan, lapit na ako sa bahay. Magandang ikot yung ginawa ko. Nag-book ako doon sa kabila kasi may gagawin ako sa Friday. Kaya nagpunta na ako mag-book. Dapat bukas available yun. Kaya lang, sabi ko wag muna, sa Friday na lang. Sabi ni husband, sa Friday ka na mag-book. Sabi ko, sige. Kaya yun, sa Friday na ako siya. Pag nandyan na si husband. Lapit na tayo sa bahay, guys. Nabasa yung sapatos ko. Kaya yun ang pinakaayaw kong lumalabas kasi babasa yung sapatos ko pag lumalabas ako talaga. Alam niyo yung kapitbahay naming pusa, hindi ko na nakikita. Ewan kung nasaan siya. Yun na guys, nagluluto na ako ng adobo ng ating asawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung repolyo. Kasi ayaw kong magsawag na ng patatas kasi last time nagpatatas na ako. Kaya naisipan kong magano ng repolyo. Tingnan nyo naman yung repolyo ko. So repolyo din na lang yung ilalagay ko guys. Tapos yung chicken. Ayan, yung chicken na ilalagay ko. So naglagay na ako ng dito. Wala akong bawang. Kaya sibuyas na lang yung ilalagay ko guys. Okay naman yung sibuyas. Ayan, lagay na natin ito. Prepare muna natin yung manok para mag-brown siya. Mas masarap. Para hindi malansa. Lagyan natin ng salt. Tagal ko na hindi nagluto ng adobo guys. Kaya siguro, nagpaluto si Mister kasi nagis na niya yung adobo. Yan, so i-brown lang natin kunti yan guys. And then ilalagay na natin yung ating cabbage. And then, yung sinasabi ko sa yung adobo mix na binili ko. Meron akong mamasitas, adobo mix. Ito yung ilalagay ko guys. Yan, lagay na natin yung mamasitas natin. Huwag natin lagay lahat kasi ang dami nito guys. Siguro kalahati lang. Ayan guys, kumukulo na.
Gusto ko yung adobo na may sabaw-sabaw. Ewan ko yung iba. Yung iba kasi parang dried, pero ako gusto ko yung adobo na may sabaw-sabaw. Kagaya nito, oh. Ayan. Sabaw. Ganyan siya, guys, oh. Gusto ko may sabaw-sabaw. So, paanuhin muna natin yan. Kundi lang bawawasan lang yung sabaw. And then, ilalagay na natin yung ating cabbage. Yung cabbage ko, malaki yung hiwa-hiwa niya. Ganito. Ayan, malaki yung pagkahiwa-hiwa ko yung sa cabbage. So, mamaya, pag ilagay ko to, patayin ko na yung apoy para hindi siya masyadong maano yung cabbage. Para pagdating na husband, i-ano ko na lang, i-reheat ko na lang siya. Ayan. Bango. So, let's put the cabbage, guys. Lagyan na natin yung cabbage. And then, sarado ko na yung yung apoy. So, yan na guys yung aking niluto na may sabi ko hindi kilalagay yung mga repolyo pero nilagay ko na lang para kasi ang dami kasi yung sabaw yung adobo ko kaya kasya naman yung tubig niya. So, nilagay ko na lang lahat. So, ayan guys, kumukulo na, sisara na lang natin. And then, antayin na lang natin maluto. And then, sinarado ko na yung gasol. Yan ang dumi. And then, at the same time, nagluluto na ako ng kanin. Ayan. Para mamaya, pagdating ni husband, luto na yung aming kanin. So, dahil nagdubo pala ako ng adobo, guys, ko. Ito yung ginagamit ko, guys. So, mayroong naming humidifier dito. Kasi pag nagluluto ako, maamoy sa bahay, binubuksan ko to. Para yung mag-circulate yung hangin. Ayan siya. Ang ganda. Iba't ibang kulay, parang Christmas light. Ayan. So, pwede siyang merong pag-fan lang. Kung gusto mo ng malakas. Yan, meron siyang ganda, oh. Auto, yung sleep. Meron din siya pag-sleep lang yung ayaw mo ng maingay. Ganda, diba? And then, ewan ko kung ano to. Hindi ko pa nagamit yung, so timer siguro yan. Ewan ko, basta ako lang yun i-high natin. Ayan, pero ang ingay naman. Low lang. Low. So, i-low lang natin. Yan siya. So, yan guys. That's the vlog for today. Thanks for watching. God bless everyone. Bye-bye.